welcome back po sa ating channel. Kamusta ho kayo ngayong araw? Aba kami dito ay 2 araw ng sunod-sunod na nakaka-experience ng rotational brownout. Sana po ay okay pa kayo sa inyong lugar. Anyway, mga kakwento, samahan niyo ako sa panibagong kwento natin ngayong araw na pinagbibidahan ni Pinjin. Ang ginikling name niya, no? Pinjin. Opo, isa po siyang babae na pinagtaksilan ng kanyang asawa. At tunghayan natin, samahan niyo ako. Panoorin ninyo, pakinggan ninyo kung paano siyang naghigante sa kanyang dating asawa. Abangan natin kung makakamit niya ba ang kanyang inaasam sa dulo ng kwentong ito. Ano, handa ka na ba? Tara, magkwentuhan na tayo. Pinjin? Anong tinitingin-tingin mo? Huwag mong tititigan ng sports car namin. Baka magasgas yan sa sobrang dumi ng paningin mo. Oh, ayan. Natapunan tuloy ang sapatos ko. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka at punasan mo yan. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang maging sunod-sunuran dahil wala kang utak sa negosyo. Akala mo ba habang buhay kang itataguyod ng mana mo? Hoy, Troy, tingnan mo itong dating asawa mo. Mukhang basahan na. Tara na nga, iwanan na natin yung hampas lupang yan. Pero sa pag-alis nila, sa isang tawag lang ni Pinjin, nagkagulo sila. Biglang umungol ang alarm ng kotse. Ano yan? Bakit ayaw bumukas ng pinto? Troy, ang alarm! Bakit may mga pulis na papalapit sa atin? Ano sinasabi nilang? Nakaw ko to? Siguraduhin mong tamang babasahin mo, attorney. Ayokong may kulang. Mahigpit ang pagkakahawak ni Troy sa braso ng leather chair. Nakaupo siya sa mahabang lamesang kahoy sa loob ng opisina ni Attorney Cabading. Nasa tabi niya si Pinjin. Tahimik lang. Nakayuko, hawak ang itim na panyo ng kanyang ina. 3 araw pa lamang mula nang mailibing ang mga magulang niya pero si Troy ay parang hindi nagluluksa. Ang suot niya ay bagong black suit, makintab ang relo, at may ngiti sa labi na pilit niyang tinatago. Amoy kape ang opisina. May folder na kulay brown sa gitna ng mesa. Sa labas ng salamin makikita ang traffic sa Makati. Mga kotse na mabagal ang usad habang tirik ang araw. Pero sa loob ay malamig ang aircon. Halos nanginginig ang daliri ni Pinjin. Tumingin si Attorney Cabading kay Pinjin. Mrs. Pinjin Villarreal, handa ka na ba? Dahan-dahang tumango si Pinjin. Opo. Good. Singit na Troy. Basahin na natin. May meeting pa ako mamayang 3:00. Napatingin sa kanya si Pinjin. Troy? Ano? Bulong niya nakangiti pa rin pero matalim ang mata. Praktikal lang ako. Hindi naman sila mabubuhay ulit kung magmumukmuk tayo. Napakapit si Pinjin sa panyo. Masakit iyon pero pinili niyang manahimik. Binuksan ng abogado ang folder. Inayos nito ang salamin at nagsimulang magbasa. Ayon sa huling habilin ni na Mr. Daniel at Mrs. Corazon Villarreal, ang kanilang bahay sa Ayala, Alabang, ang 2 condominium unit sa BGC, ang beach property sa Batangas, ang warehouse sa Laguna at ang kabuuang halaga na 480 million pesos sa bank assets ay hindi direktang mapupunta kay Pinjin Villarreal. Nawala ang ngiti ni Troy. Sandali, sabi niya. Anong ibig sabihin ng hindi direktang mapupunta? Nagpatuloy ang abogado. Ang lahat ng assets ay ilalagay sa Villarreal Hope Foundation Trust Fund. Ang foundation ang mamamahala sa pera, negosyo at properties.
Si Pinjen Villarreal ay bibigyan ng buwanang allowance na 80,000 pesos para sa personal needs niya. Habang ang natitirang pondo naman ay gagamitin sa scholarships, medical missions at community projects. Tumayo agad si Troy. Umusog ang upuan niya at kumayod sa sahig. 80,000? Malakas niyang sabi. 80,000 lang? Sa 480 million? Nanatiling seryoso si Attorney Cabading. Iyan ang nakasaad sa will. Namula ang mukha ni Troy. Kanina ang tingin niya sa folder ay parang kahon ng ginto. Ngayon, parang gusto niya itong sunugin. Imposible yan. Asawa niya ako. Dapat may share ako. Wala po nakasaad na share para sa inyo, Mr. Troy. Sagot ng abogado. At malinaw din ang reason ng parents ni Pinjen. Ayon sa kanila, hindi pa handa si Pinjen na humawak ng malaking negosyo. Ginamit nila ang salitang clueless sa business decisions sa private letter nila. Parang sinampal si Pinjen. Napatingin siya sa abogado. Tapos ay sa folder. Sinabi nila yan? Huminga ng malalim ang abogado. May letter para sa'yo. Pero ang point nila, gusto ka nilang protektahan. Tumawa si Troy pero walang saya iyon. Protektahan? Ginawa nila tayong kawawa. Troy, please. Mahinang sabi ni Pinjen. Kamamatay lang nila. Kaya nga! Patay na sila, pero kontrolado pa rin nila ang buhay natin. Sigaw niya. Tinulak niya ang upuan. Dinampot niya ang cellphone niya sa mesa at naglakad papunta sa bintana. Ang kaninang excited niyang mukha ay naging madilim. Masikip ang panga niya. Nanginginig ang kamay habang nagtatype. Akala ko, tapos ng paghirap ko sa'yo. Sabi niya na hindi tumitingin kay Pinjen. Akala ko, worth it lahat. Naniga si Pinjen. Anong ibig mo sabihin? Lumingon si Troy. Ibig kong sabihin, Pinjen, wala kang kwenta sa pera. Wala kang kwenta sa negosyo. Akala ko kahit mahina ka, may mana ka man lang. Pero pati pala yon, hindi mo makuha. Tumayo si Pinjen. Asawa mo ako. Exactly, sagot ni Troy. At ngayon, pinagsisisihan ko yan. Hindi na nakapagsalita si Pinjen. Para siyang nabingi sa sunod na sinabi ng abogado tungkol sa Board of Trustees, legal control, at conditions ng trust fund. Ang naririnig lang niya ay ang boses ni Troy. Paulit-ulit sa isip niya. Pinagsisisihan ko yan. Kinagabihan bumalik sila sa bahay sa Ayala, Alabang. Malaki ang bahay. May mataas na gate, malinis na garden, at driveway na kasya ang 4 na kotse. Pero pagpasok ni Pinjen, napansin niya ang iba ang ayos ng sala. May pulang heel sa tabi ng sofa. May pabango sa hangin na hindi kanya. Matapang at matamis. Troy? Tawag niya. Lumabas si Troy mula sa hagdan. Wala na ang suit jacket niya. Nakabukas ang 2 botones ng polo niya. Kasunod niya ay isang babae na naka-silk robe na kulay champagne. Mahaba ang buhok nito. Bagong blow dry at may hawak na wine glass. Napaatras si Pinjen. Sino siya? Ngumiti ang babae. Ako si Sandra? Ikaw siguro si Pinjen? Hindi naman sumagot si Pinjen. Tumingin siya kay Troy. Bakit siya nandito? Dito na siya. Malamig na sagot ni Troy. Parang may bumagsak sa dibdib ni Pinjen. Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Troy sa kanya, tinuro ang maleta sa gilid ng pinto. Luma iyon. Kulay navy blue at kalahati lang ang laman.
Nakalabas pa ang manggas ng isang blouse niya. Inayos ko ng gamit mo. Umalis ka na. Pero bahay ko to, sabi ni Pinjin. Halos pabulong lang pero malinaw. Tumawa si Zandra. Bahay mo? Pero hindi mo nga kayang bayaran ng sariling buhay mo kung walang allowance ang foundation. Napatingin si Pinjin sa kanya. Wala kang karapatang magsalita. Meron, sagot ni Zandra. Kasi, ako na ang kasama ni Troy. At unlike you, marunong akong magdala ng lalaki. Lumapit si Pinjin kay Troy. Ginawa mo to habang naglilibing ako sa mga magulang ko. Hindi malang umiwas ng tingin si Troy. Matagal na kaming dalawa. Ngayon lang naging official. Pinjin felt her throat tighten. Minahal kita. Alam ko, sabi ni Troy. Kaya nga dali mong lokohin. Pumikit si Pinjin. Isang segundo lang, pero parang ang daming nawala. Ang mga dinner nilang dalawa. Ang mga pangako ni Troy. Ang mga yakap niya noong buhay pa ang parents ni Pinjin. Lahat ng iyon, biglang nagmukhang palabas. Kinuha ni Troy ang maleta at tinulak palapit sa kanya. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng guard. Wala akong pupuntahan. Hindi ko na problema yan. Lumakas ang ulan sa labas. Narinig ni Pinjin ang patak sa bubong ng garahe. May kulog sa malayo. Sa likod ni Troy nakangiti si Sandra habang umiinom ng wine. Parang nanonood lang ng show. Kinuha ni Pinjin ang maleta at mabigat iyon. Pero mas mabigat ang pakiramdam niya. Dumaan siya sa sala kung saan nakasabit pa ang family portrait nila ng parents niya. Sandali siyang tumigil. Nakangiti sa larawan ng nanay niya. Hawak ang balikat niya. Ang tatay niya naman ay nasa likod nila. Proud ang mukha. Ma, pa, bulong niya. Drama pa, sabi ni Zandra. Hindi naman lumingon si Pinjin. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng malamig na hangin. Basa agad ang mukha niya sa ulan. Bumaba siya sa hagdan sa harap ng bahay. Hila ang maleta na kumakaladkad sa basang semento. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Troy. Isara mo ang gate paglabas mo. Huminto si Pinjin sa gitna ng driveway. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumalik at sampalan siya. Pero wala siyang lakas. Ang damit niya ay dumikit na sa balat. Ang buhok niya ay tumulo sa pisngi. Hindi na niya alam kung alin ang ulan at alin ang luha. Paglabas niya sa gate, naglakad siya sa gilid ng kalsada. Wala siyang payong, wala siyang kotse. Meron lamang siyang 3,200 pesos sa wallet at isang lumang cellphone na may basag sa gilid. Isang taxi ang dumaan pero hindi huminto. Tinuloy lang nito ang takbo. Tumalsik ang tubig sa laylayan ng pantalon niya. Napaupo si Pinjin sa waiting shed malapit sa kanto. May amoy putik, usok ng sasakyan, at basang dahon. Yakap niya ang maleta habang umiiyak. Sa loob ng bahay, siguro nagbubukas na sila ni Troy ng wine. Siguro ay nakaupo na si Zandra sa sofa na minsan ay pinili pa mismo ni Pinjin kasama ang nanay niya. Siguro, tinatawanan na nila siya. Pero sa ilalim ng ulan, habang nanginginig ang kamay niya sa lamig, may isang bagay na dahan-dahang malinaw na pumasok sa isip ni Pinjin. Hindi na siya babalik bilang asawa ni Troy. Balang araw, babalik siya bilang taong hindi na nila kayang apakan. Habang nagtatrabaho bilang waitress sa isang coffee shop, nakilala ni Pinjin si Max. Isang henyo sa tech at may-ari ng isang malaking cyber security firm. Nalaman ni Pinjin na biktima rin si Max ng panluloko ni Troy sa negosyo noon.
Miss, isang caramel latte at iced americano. Take out. Mabilis lang sana. Late na ako eh. Okay po, sir. 5 minutes lang. Sagot ni Pinjen habang sinusulat ang order sa maliit na pad. Maingat niyang inalapag ang ballpen sa gilid ng counter. Nakasuot siya ng simpleng uniform. White polo, brown apron, at itim na pantalon. Medyo maluwag ang polo niya. Parang hiniram lang. Ang buhok niya ay nakatali sa likod pero may ilang hibla na kumakapit sa pisngi niya dahil sa init ng kusina. Amoy kape ang paligid. May tunog ng blender sa likod. At may dalawang customer na nag-uusap sa isang sulok. Simple lamang ang shop. Maliit pero malinis. Isang linggo na mula nang umalis siya sa bahay. Nakikituloy siya ngayon sa maliit na bed space sa Pasay kasama ang 3 babae na hindi niya kilala. 3,500 pesos ang renta kada buwan. Ay natitira niyang pera ay 1,200 pesos na lang. Kaya kahit masakit ang paa niya sa buong araw na pagtayo, hindi siya pwedeng magreklamo. Pinjen, bilisan mo yan! Sabi ng supervisor niyang si Ate Liza. Marami pang order! Opo, sagot niya. Kinuha niya ang tray na may 2 tasa. Mainit ang kape at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang mesa sa gilid. Isang lalaki ang nakaupo roon. Naka-gray hoodie siya kahit mainit at may laptop sa harap niya. Nakatingin siya sa screen, mabilis ang galaw ng daliri sa keyboard. Hindi siya tumitingin sa paligid. Parang wala siyang pakialam sa ibang tao. Lumapit si Pinjen. Sir, order niyo po. Biglang may dumaan sa likod niya. Nasagi ang siko niya. Natapon ng kape. Napaatras si Pinjen. Diretsong bumuhos ang mainit na latte sa laptop ng lalaki. Tumalsik pa ang konting kape sa mesa. Sorry po. Agad niyang sabi. Nanginginig ang kamay. Hindi ko po sinasadya. Tumigil ang lalaki sa pagtatype. Tumingin siya sa laptop. Tapos ay kay Pinjen. Naghintay si Pinjen ng sigaw. O reklamo. O kahit galit na tingin. Pero wala. Tahimik lang siyang tumingin kay Pinjen. Diretso sa mata. Napahinto si Pinjen. Hindi dahil sa laptop. Kundi sa tingin ng lalaki. Hindi galit. Parang may hinahanap. Okay lang. Sabi nito na kalmang boses. Wala yan. Pero sir, laptop niyo po. Inaayos ko pa ang mas malala dito. Sagot niya at kumuha ng tissue at pinunasan ng keyboard. Tubig lang yan para sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Pinjen. Sigurado po kayo? Pwede ko po kayong bayaran kahit hulugan? Hindi mo kayang bayaran to. Sabi niya ng diretso. Namula si Pinjen. Pasensya na po. Hindi ko sinabing insulto yan. Reality lang. Tahimik si Pinjen. Yumuko siya at sinimulang punasan ng mesa. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Pinjen po. Totoo? Opo. Tumango siya. Unique. Sorry ho ulit, sir. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya si Pinjen habang nagpupunas ito. May problema ka, sabi niya. Natigil si Pinjen. Ha? Kitang-kita sa mukha mo. Pagod ka? Kulang ang tulog. At parang may iniisip na mabigat. Napangiti si Pinjen ng pilit. Normal lang po yan sa trabaho. Hindi. Iba to. Sagot niya. Napatingin si Pinjen sa kanya. Ngayon lang siya nakaramdam na parang may nakakita talaga sa kanya. Sir, order niyo po. Sabi niya para umiwas. Max, sabi ng lalaki. Max nga palang pangalan ko. Tumango si Pinjen. Opo, Sir Max. Hindi na kailangan ng sir. Kinuha ni Max ang iced americano niya at uminom. Tahimik siya sandali, tapos ay muling nagsalita.
Kilala mo ba si Troy? Parang tumigil ang oras. Nahulog ang hawak na tissue ni Pinjin. Bakit niyo po tinatanong? Maingat niyang sagot. Dahil kilala ko siya, sabi ni Max. At mukhang kilala mo rin. Napaupo si Pinjin sa kabilang upuan. Hindi niya na napansin na bawat iyon or bawal iyon sa staff. Dati ko siyang asawa, sabi niya. Tahimik lamang si Max at hindi siya nagulat. Akala ko na, sabi niya. Paano niyo po nalaman? Pareho kayo ng apelido sa system ng isang deal na hawak ko dati. Sagot ni Max. Si Troy ang kumuha ng project ko 3 taon nang nakalipas. Ninakaw niya ang concept ko at ibinenta sa ibang kumpanya. Napatitig si Pinjin. Ha? Ginawa niya yon? Tumango si Max. Malinis ang galaw niya. Walang naiwan na proof. Pero alam ko. Napahawak si Pinjin sa ulo niya. Akala ko, ako lang ang niloko niya. Hindi ka special case, sabi ni Max. Pattern niya yan. Tahimik silang pareho sandali. May dumaan na customer. May tumawag sa counter pero parang wala silang naririnig. Gusto mo bang bumawi? Tanong ni Max. Napatingin naman si Pinjin. Ha? Anong ibig mong sabihin? In short, sabi ni Max. Gusto mo bang pabagsakin sila? Napakurap si Pinjin. Hindi ako marunong sa ganyan. Akong bahala sa tech, sagot ni Max. Ikaw, kailangan mo lang sumunod. Bakit niyo ako tutulungan? Dahil may utang ako sa sarili ko. At ikaw, ang pinakamalapit na paraan para maabot si Troy. Hindi naman agad sumagot si Pinjin. Iniisip niya ang ulan, ang maleta, ang ngiti ni Zandra, ang boses ni Troy na nagsasabing wala siyang kwenta. Anong kapalit? Tanong niya. Wala, sabi ni Max. Pero kapag natapos to, pareho tayong panalo. Huminga ng malalim si Pinjin. Paano? Kumuha si Max ng cellphone niya. Iba ang itsura. Mas manipis, walang logo. Ini-install ko to. Sabi niya habang mabilis ang galaw ng daliri. Secret application. Connected to sa system ko. Inabot niya ang phone kay Pinjin. Subukan mo. Kinabahan si Pinjin. Pero hindi ko alam gamitin yan. Matututunan mo. Sagot ni Max. Simple lang yan. Tingnan mo ang screen. May list ng icons. May camera, may map, at may isa na kulay itim na may maliit na lock symbol. Pindutin mo yan? Sabi ni Max. Ginawa naman niyo ni Pinjin. Biglang nagbukas ang bagong screen. May mga pangalan, numbers, at status. Test lang yan, sabi ni Max. Dummy data. Pero ganyan ang gagawin natin sa totoong targets. Targets? Ulit pa ni Pinjin. Sina Troy at Zandra. Napahawak si Pinjin sa phone. Mabigat iyon sa kamay niya. Parang may dala siyang desisyon na hindi niya pwedeng balikan. Hindi ako kriminal, sabi niya. Hindi rin ako, sagot ni Max. Pero minsan, kailangan mong gumamit ng ibang paraan para makuha ang tama. Tumingin si Pinjin sa screen tapos ay kay Max. Tutulungan mo ako hanggang dulo? Hanggang dulo, sagot niya. Tahimik si Pinjin pero sa loob niya may unti-unting nagbabago. Hindi na lang siya umiiyak sa ulan. May plano na siya ngayon. Dumarating sina Troy at Zandra sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Pinjin gamit ang kanilang bagong sports car. Na, utang lang pala. Pinahiya nila si Pinjin sa harap ng maraming tao. Hoy! Ikaw! Ikaw yung waitress!
Linisin mo nga to. Napahinto si Pinjin habang hawak ang tray. Kilala niya agad ang boses. Hindi niya na kailangang lumingon. Dahan-dahan siyang humarap. Nakatayo sa harap niya si Zandra. Naka-bodycon dress ito na kulay pula. May sunglasses kahit nasa loob ng shop. At hawak ang isang maliit na handbag. Sa tabi niya ay si Troy. Naka-black polo at may hawak na susi ng kotse na paulit-ulit niyang iniikot sa daliri. Long time no see, sabi ni Troy at may smirk sa labi. Hindi naman agad sumagot si Pinjin. Ramdam niya ang titig ng ibang customers. May 2 estudyante sa kabilang mesa na nagbubulungan. May isang matandang lalaki na napahinto sa pag-inom ng kape. Order niyo po? Kalmado niyang tanong. Wow, sabi ni Zandra. Professional. Parang walang nangyari. Inom muna tayo. Dagdag pa ni Troy. 2 cappuccino, extra foam? Okay po. Habang nagsusulat si Pinjin, sinadya ni Zandra na igalaw ang paa niya. Tumama ang takong nito sa gilid ng tray. At bahagya namang natapunan ng kape ang sapatos niya. Ay! Malakas na sabi ni Zandra. Tingnan mo nga ang ginawa mo. Napatingin si Pinjin. Isang patak lang tumama sa sapatos pero ginawang big deal ni Zandra. Sorry po, sabi niya. Sorry? Ulit ni Zandra. Ganito ka pa rin ba? Walang silbi. Tumingin si Troy sa paligid. Nakangiti siya. Parang natutuwa sa eksena. Alam mo nang gagawin mo, sabi ni Zandra. Lumuhod ka. Linisin mo to. Tahimik ang shop. Naririnig ni Pinjin ang mahinang usapan ng ibang tao. Pero walang lumalapit. Hindi gumalaw si Pinjin. Hindi mo narinig? Tanong ni Zandra. Lumuhod ka. Hindi ko po gagawin yan. Sagot ni Pinjin na diretso ang tingin. Excuse me? Sabi ni Zandra. Lumapit si Troy. Pinjin, huwag kang magpaka-importante. Waitress ka lang dito. Trabaho ko mag-serve ng kape at hindi maglinis ng sapatos ninyo. Sagot niya. Tumawa naman si Troy. Tigas mo na. San gayon yan? Sa 80,000 mong allowance? Napakapit si Pinjin sa tray. Hindi siya nagsalita. Alam mo, dagdag ni Troy, buti nga sa'yo. Akala mo noon hindi kita iiwan. Tingnan mo ngayon. Ikaw ang naglilinis ng mesa. Kami, may sports car sa labas. Sports car? Bulong ng isang customer. Ngumiti si Zandra. Oo, brand new. Red. Worth 6.5 million pesos. Wow, sabi ng isa. Tumingin si Pinjin kay Zandra. Good for you. Hindi ka ba naiinggit? Tanong ni Zandra. Hindi. Talaga? Yumuko si Zandra palapit sa kanya. Kasi, mukha kang basahan. Tumahimik si Pinjin. Hindi siya sumagot. Linisin mo to. Ulit ni Zandra sabay turo sa sapatos. Hindi naman gumalaw si Pinjin. Napailing si Troy. Sayang. Akala ko, matututo ka. Tinapik niya si Sandra. Tara na. Wala namang kwentang kausap to. Wait, sabi ni Zandra. Kumuha siya ng tissue at ibinato kay Pinjin. Last chance. Nahulog ang tissue sa sahig. Tiningnan lang iyon ni Pinjin. Tara na nga, sabi naman ni Troy. Naglakad sila palabas ng shop. Habang papunta sa pinto, naririnig ni Pinjin ang usapan ng ibang customers. Grabe naman yon. Ang yabang. Dating asawa daw. Sayang yung babae, ano?
Hindi siya lumingon. Tahimik lang siya habang hawak ang tray. Sa labas ng glass door, kitang-kita ang pulang sports car. Makintab, mababa, at halatang mahal. Nakaparada ito sa harap mismo ng shop. Parang sinadya para makita ng lahat. Binuksan ni Troy ang pinto. Umupo siya sa driver's seat. Si Zandra naman sa passenger side. "See you around, Pinjin!" Sigaw ni Zandra habang nakangiti. Tahimik si Pinjin. Sa loob ng apron niya naroon ang phone na binigay ni Max. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang inilabas ang phone. Binuksan niya ang app. Itim ang screen. May maliit na lock icon. Test lang. Naaalala niya ang sinabi ni Max. Pero, kaya nating i-connect sa real targets. Nag-type siya ng plate number. Kita niya iyon kanina habang papasok sila. Lumabas ang details. Status, active. Owner, Troy Salcedo. Flag, pending. Napalunok si Pinjin. Sa labas, pinaandar ni Troy ang kotse. Umandar ito ng ilang metro. Tapos huminto sa gilid. Anong ginagawa niya? Bulong ng isang customer. Tumingin si Pinjin sa screen. May option. Lock system, trigger alarm, security flag. Nanginginig ang daliri niya. Naalala niya ang ulan, ang gate, ang boses ni Troy. Wala kang kwenta. Pinindot niya ang lock system. Sa labas ay biglang nag-click ang kotse. Ha? Sabi ni Troy at sinusubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi gumalaw. Pinindot ni Pinjin ang trigger alarm. Biglang tumunog ang alarm ng kotse. Malakas, paulit-ulit. Anong nangyayari? Sigaw ni Zandra. Tinakpan niya ang tenga niya. Lumabas si Troy ng kotse. Sinubukan niyang buksan ulit ang pinto. Bakit ayaw bumukas? Pinindot ni Pinjin ang security flag. Sa screen, nagbago ang status. Flagged as stolen. Ilang segundo lang may dumating na patrol car sa kanto. 2 pulis ang bumaba. Sir, may report kami na stolen vehicle yan. Sabi ng isa. Napaatras si Troy. Ano? Hindi to nakaw. Pakita po ng papeles. Zandra, nasan yung papers? Tanong ni Troy. Hindi ko alam. Sagot niya na halatang kinakabahan. Lumapit ang mga tao. May naglalabas ng cellphone. Nagvi-video. Sir, please step aside. Sabi ng pulis. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Sigaw ni Troy. Sir, flag po sa system. Sagot ng pulis. Kailangan ho namin i-check. Namumutla si Zandra. Troy, do something! Hindi ko nga alam, sagot niya. Sa loob ng shop, tahimik na nakatingin si Pinjin. Walang ngiti, walang galit. Simple lamang ang mukha niya. Pinjin, bulong ng isang customer. Kilala mo sila? Hindi siya sumagot. Sa phone niya nakita niya ang live status ng kotse. Locked, alarm active, police engaged. Dahan-dahan niyang pinatay ang screen. Sa labas ay patuloy ang gulo. Si Troy ay nakikipagtalo. Si Zandra ay halos umiiyak. Ang mga tao ay nanonood. At si Pinjin, bumalik sa counter. Next order po, sabi niya. Parang walang nangyari. Pero sa loob niya ay may isang bagay na malinaw na ngayon. Kaya na niyang lumaban. Nakita ni Zandra at Troy si Pinjin sa isang high-end grocery store. Dahil sa inis na nangyari sa kotse, pilit nilang inagawan ng pwesto si Pinjin sa cashier line. Move! Kami muna! Napahinto si Pinjin habang hawak ang cart niya. Lumingon siya sa likod. Nakatayo si Zandra. Naka-white blazer at naka-sunglasses kahit nasa loob ng grocery. May hawak siyang maliit na basket na puno ng imported snacks
at skincare. Sa likod niya ay si Troy, nakakap at mukhang iritable. Mahaba ang pila sa cashier. 5 tao ang nasa harap ni Pinjin. Malamig ang aircon. At may amoy tinapay mula sa bakery section sa kaliwa. Hawak ni Pinjin ang listahan niya. Bigas, itlog, sardinas, at isang pack ng gatas. Simple lang. May pila po, sagot ni Pinjin na diretso ang tingin. Ngumiti naman si Zandra pero halatang pilit. Alam ko, pero hindi kami ordinary customer. Lahat naman po ay nagbabayad dito, sagot ni Pinjin. Napatingin ang 2 tao sa likod niya. Tahimik lamang sila, pero halatang nakikinig. Biglang itinulak ni Zandra ang card ni Pinjin. Umusog ito ng konti. Tumama sa likod ng cashier. Excuse me, sabi ni Pinjin. Relax, sagot ni Zandra. Priority kami. May gold card kami. Tinapik niya ang bag niya. Hindi mo pala maiintindihan yon. Sumingit si Troy sa harap ni Pinjin. Hindi ka pa rin marunong sa system, ano? Kahit dito, talo ka pa rin. Hindi gumalaw si Pinjin. Tinitigan lang niya sila. Sir, ma'am, please fall in line po. Sabi ng cashier na halatang kinakabahan. Do you know who we are? Sagot ni Zandra. Regular kami dito. Kilala kami ng manager ninyo. Tahimik ang cashier. Hindi na siya sumagot. Lumapit si Troy sa counter. Scan mo na to. Nag-atubili ang cashier pero sinimulan niya pa rin ang pag-scan ng items ni Zandra. Good choice, sabi ni Zandra habang tinitingnan ang mga binili niya. Imported lahat. Hindi tulad ng iba dyan. Sinulyapan niya si Pinjin mula ulo hanggang paa. Magkano total? Tanong ni Troy. 18,750 po, sagot ng cashier. Kinuha naman ni Zandra ang wallet niya. Makintabi yon. Kulay gold. Inabot niya ang card. Charge it, sabi niya. Tinanggap naman ng cashier ang card at pinasok sa machine. Beep. Decline. Napakunot ang noon ni Zandra. Try again. Inulat ng cashier. Beep. Declined. Napatingin si Troy. Ano yan? Try mo ulit, sabi ni Zandra na medyo malakas na ang boses. Pangatlong beses, account frozen. Tahimik ang paligid. Napatingin ang mga tao sa pila at may isang babae na nagbulong sa kasama niya. May isang lalaki pa na napailing. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Troy. Sir, naka-freeze po yata ang account? Sagot ng cashier. Ha? Imposible. Kakaswipe ko lang nito kahapon. Sabi ni Zandra. Try nyo na lang po ang ibang card. Sabi ng cashier. Kinuha naman ni Troy ang wallet niya. Inabot niya ang sarili niyang card. Eto, gamitin mo to. Inulat ng cashier. Beep. Declined. Napamura si Troy. Ano ba to? Sir, baka may issue po sa bank? Walang issue, sigaw ni Troy. May laman yan. Sa gilid ay tahimik naman na nakatayo si Pinjin. Hawak niya ang card niya. Sa loob ng apron niya, naroon ang phone. Kanina pa niyang hawak iyon. Bago pa sila lumapit sa pila, nakita niya na sila sa loob ng grocery. Agad niyang naisip ang sinabi ni Max. Backdoor access. Kahit financial systems, kaya nating i-delay o i-freeze. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya ngumiti. Tumingin siya sa cashier. Miss, ako na po next. Napatingin si Zandra sa kanya. Excuse me? Hindi pa kami tapos. Wala po kayong pambayad. Kalmado niyang sagot. Nawala si Zandra. How dare you? Sir, ma'am, singit ng cashier. Kailangan po muna naming i-hold ang items ninyo kung wala pong payment. Hold? Babalikan namin yan, sabi pa ni Troy. Policy po, sir.
Kailangan pong i-return sa shelves. Napatawa pa ang isang customer sa likod. Grabe, cold card daw. Baka gold-plated lang. Bulong ng isa. Shut up! Sigaw ni Troy at tumingin sa kanila. Lumapit si guard sa gilid. Sir, please calm down. Napahinga naman ng malalim si Troy. Kinuha niya ang bag ni Zandra. Tara na. Pero, sabi ni Zandra. Tara na sabi. Galit na sagot niya. Tumingin si Zandra kay Pinjin. Hindi pa tapos to. Hindi naman sumagot si Pinjin. Umalis sila. Mabilis ang lakad. Halatang galit at nahihiya. Tahimik ang pila habang pinapanood silang lumabas. Pagkawala nila, bumalik ang tingin ng cashier kay Pinjin. Miss, kayo na po? Tumango naman si Pinjin. Inilapag niya ang mga items niya sa counter. Bigas, 780 pesos. Itlog, 210. Sardinas, 96. Gatas, 180. Sabi ng cashier habang nagsascan, total 1,266 po. Kinuha ni Pinjin ang wallet niya at luma ayon. Medyo pudpod ang gilid. Binuksan niya at kinuha ang cash. 1,300 po, sabi niya. Tinanggap naman ng cashier. Thank you po. Binigyan siya ng sukle at resibo. Kinuha ni Pinjin ang plastic bag. Magaan lang yon, pero sapat na para sa isang linggo. Habang palabas siya ng grocery, nadaanan niya ang glass door. Sa labas nakita niya sina Troy at Zandra. Nakatayo sila sa gilid ng parking. Nag-aaway. Kasalanan mo to! Sigaw ni Zandra. Ako pa? Sagot ni Troy. Ikaw tong gumamit ng card mo. Dapat ikaw nagbayad. Wala nga rin gumana sa akin eh. Tahimik lang si Pinjin habang dumaan sa tabi nila. Napansin siya ni Troy. Ikaw, huminto si Pinjin. May ginawa ka. Hindi normal yon, sabi ni Troy. Tiningnan siya ni Pinjin ng diretso. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Sinungaling ka, sabi niya. Ngumiti na lamang si Pinjin ng maliit lang. Kung may problema kayo sa account nyo, baka sa bank niyo po yan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Naglakad siya palayo. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Zandra. Bumaba na tayo sa ganito, Troy. Nakakahiya na. Hindi na lumingon si Pinjin. Paglabas niya sa grocery, mainit ang hangin. Maingay ang kalsada. May jeep na dumaan. May vendor na sumisigaw ng taho. Huminto siya sandali. Tumingin sa bag niya. Simple lamang ang laman. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na maliit siya. Sa bulsa niya, naroon ang phone. At ngayon, alam na niya. Hindi lang siya basta waitress, may laban na siya. Gustong bumawi ni Troy sa kanyang reputasyon kaya nag-sponsor siya ng isang sikat na racing contest. Inisip niyang ito ang magbabalik sa kanya sa limelight. Welcome to Salcedo Grand Racing Cup. Ito ang pinakamalaking street racing event ngayong taon. Malakas ang boses ng host sa stage. May hawak siyang mic habang nakatayo sa harap ng malaking crowd. Sa likod niya ay may tarpaulin na may mukha ni Troy. Nakasuit, nakangiti. Mainit ang panahon. Amoy gasolina ang hangin. Nakapark ang mga sports car sa gilid ng track. Iba't ibang kulay. Itim, pula, silver. At may mga tao na nagpipicture. May nagvi-video. May sumisigaw ng suporta. Umakyat si Troy sa stage. Nakasuot siya ng black suit ulit. Pero halatang mas stressed ang mukha niya ngayon. Sa tabi niya ay si Zandra. Naka-mini dress at naka-heels kahit hindi bagay sa lugar. Salamat sa pagpunta ninyo, sabi ni Troy, hawak ang mic. Ito ang simula ng bagong era ng Salcedo Motors. May ilan na pumalakpak, may ilan na tahimik lang.
Para sa mananalo, dagdag niya, sabay turo sa malaking tseke sa gilid. May premyo na 3 million pesos in cash. Lumapit ang assistant at itinaas ang oversized check. Kita ang malaking numero. 3 million pesos nga. 3 million! Sigaw ng host. Mas lumakas ang sigawan ng crowd. Dito nyo makikita kung sino ang tunay na driver. Dagdag ni Troy. Fair race, no cheating. Sa likod ng stage may mga nagbubulungan. Sigurado ba yan? Parang ang dami niya ng issue lately. Bahala na, libre naman panoorin. Sa gilid ng crowd may isang lalaki na nakakap at nakamask. Tahimik lang siya. Nakatingin sa stage. Sa tabi niya may babaeng naka-simple shirt at jeans. Nakapulupot ang buhok sa likod. Ang yabang pa rin niya. Bulong ni Pinjin. Hindi siya makilala agad sa dami ng tao. Wala na siyang apron. Mukha lang siyang ordinaryong nanonood. Tiwala siya na babalik ang image niya. Sagot ni Max na naka-earpiece at hawak ang phone niya. Sigurado ka bang gagana to? Tanong ni Pinjin. Tested na, sagot ni Max. Financial system na lang may butas. Konting push na lang. Napatingin si Pinjin sa stage. Nakita niya si Troy na nakangiti habang kumakaway. Parang walang nangyari sa mga ginawa niya. Start the race! Sigaw ng host. Umalingaw-ngaw ang makina ng mga kotse. Nagposisyon ang mga racers sa starting line. May 5 sasakyan. Lahat malalakas. 3, 2, 1, go! Sabay-sabay silang umarangkada. Napatingin ang lahat sa track. Mabilis ang takbo ng mga kotse. May sumigaw, may tumalon sa tuwa. Tahimik si Pinjin. Hindi siya masyadong interesado sa race. Mas nakatingin siya kay Troy. Focus ka, sabi ni Max. Mamaya pa tayo gagalaw. Lumipas ang ilang minuto, isang kotse ang nanguna. Kulay itim. Mabilis ang galaw. Final lap! Sigaw ng host. Tumayo si Troy sa stage. Nakatutok ang mata sa track. Pagdaan ng huling kurba, ang itim na kotse ang unang tumawid sa finish line. Winner! Sigaw ng host. Nagtilian ang crowd. Lumabas ang driver na naka-racing suit at pawis na pawis pero nakangiti. Congratulations! Sabi ni Troy habang inaabot ang kamay niya. You deserve this. Inabot niya ang malaking tseke at nakangiti siya sa camera. 3 million pesos! Sigaw ng host ulit. Nag-flash ang camera. May nag-video. Sa gilid ay tahimik naman si Max. Next step, sabi niya. Lumipas ang ilang oras. Sa isang bangko sa Ortigas, pumasok ang nanalong driver. Hawak niya ang tseke. Deposit po, sabi niya sa teller. Tinanggap naman ng teller ang tseke. Iniscan niyon. Ngunit nagbago ang ekspresyon niya. Sir, sandali lang po. Bakit? Tanong ng driver. Tinawag ng teller ang supervisor. May bulungan. May tinginan sa screen. Lumapit ang supervisor. Sir, sorry po, pero may issue ang tseke. Huh? Anong issue? Insufficient funds po. Napakunot ang noon ng driver. Huh? Pero 3 million pesos lang to. Wala pong sapat na balance ang account? Imposible, sabi ng driver. Medyo malakas ng boses. Public event yan na. Napatingin ng ibang tao sa bangko. Sir, pwede po kayong makipag-coordinate sa issuer? Sabi ng supervisor. Hindi ako aalis dito. Tatawagan ko sila. Sagot ng driver. Kinuha niya ang phone niya at tumawag. Sa kabilang linya si Troy. Hello? Sagot niya. Sir, ako yung nanalo sa race. Bakit tumalbog ang tseke? Natigil si Troy. Anong sinasabi mo? Nandito ho ako sa bangko.
Sinasabi nila, insufficient funds. Imposible yan. May laman yan, sagot ni Troy. Sir naman, pinapahiya niyo ako eh, sabi ng driver. Sa kabilang side, nagkakagulo na. May ibang racers na nakarinig. May nag-post agad sa social media. Tumalbog daw ang check ni Troy. Scam to. Fake event. Sa loob ng opisina ni Troy, naglalakad siya ng pabalik-balik. Zanda, check mo nga ang accounts. Naka-freeze pa rin, sagot ni Zandra at hawak ang laptop. Hindi pa rin gumagana. Napamura si Troy. Hindi to pwede. Sa kabilang banda naman ng lungsod, nasa isang maliit na restaurant sina Pinjin at Max. Simple lamang ang lugar. May amoy fried rice at sabaw. May electric fan sa gilid na umiikot. Nasa harap nila ang dalawang plato. Chicken, meal at iced tea. May maliit na TV sa labas at naka-on ang news. Breaking news, sabi ng reporter. Isang racing event ang nauwi sa kontrobersya matapos tumalbog ang tseke ng premyo na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Lumabas sa screen ang mukha ni Troy. Mukhang galit habang kinukuhanan ng video. Sir, totoo po bang walang laman ng account ninyo? Tanong ng reporter. Fake news yan, sigaw ni Troy. Napangiti naman si Max. Timing. Tahimik si Pinjin habang nakatingin sa TV. Sunod-sunod na, sabi niya. Hindi pa tapos. Simula pa lang to. Sagot naman ni Max. Kinuha pa ni Pinjin ang baso niya. Uminom siya ng iced tea. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumawa. Pero sa loob niya, malinaw ang pakiramdam. Unti-unti nang bumabagsak ang mundo ni Troy. At sa pagkakataong ito, hindi na siyang naiwan sa ulan. Sinubukan ni na Troy at Zandra na linisin ang kanilang pangalan matapos ang iskandalo sa racing contest. Nagpa-interview sila sa isang sikat na business talk show para magmukhang philanthropists na tumutulong sa mahihirap. Sir Troy, totoo po bang bumalik kayo sa negosyo matapos ang issue sa racing event? Ngumiti si Troy sa camera. Naka-formal siya ulit. This time, naka-navy suit. Maayos ang buhok. Parang walang problema. Katabi niya si Zandra na naka-light blue dress. May tissue sa kamay. Of course, sagot ni Troy. Hindi naman kami titigil dahil lang sa mga paninira. Nasa loob sila ng studio ng isang sikat na business talk show. Malinis ang set at may couch na kulay beige. At may malaking screen sa likod na may logo ng programa. Sa kabilang couch, nakaupo ang host. Hawak ang cue cards. Marami pong nagtatanong, sabi ng host. Paano ninyo haharapin ang negative publicity? Simple lang, sagot ni Troy. We focus on helping others. Hindi kami tulad ng iniisip ng iba. May foundation kami na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Tumango si Zandra. Kunwari naiiyak. Every week, nagbibigay kami ng pagkain at gamot sa mga nangangailangan. Hindi namin yan pinopost lagi kasi hindi naman kami naghahanap ng atensyon. Wow, sabi ng host. That's inspiring. Sa gilid ng studio may staff na nakatutok sa live comments sa screen. Live po tayo ngayon sa social media. Dagdag ng host. Maraming nanonood. Ngumiti naman si Troy sa camera. To all our supporters, thank you. Hindi namin kayo bibiguin. Sa isang maliit na room sa ibang building, nakaupo naman si Max sa harap ng 3 monitor. Naka-black shirt siya. May earphones at mabilis ang galaw ng daliri sa keyboard. Sa tabi niya ay nakaupo si Pinjin, tahimik at nakatingin sa screen. Ready? Tanong ni Max. Tumango si Pinjin. Gawin mo na. Okay, sabi ni Max. Pinindot niya ang enter. Sa studio tuloy ang interview. Can you tell us about your charity work? Tanong ng host. Sure,
Sagot naman ni Troy. Last month, nagbigay kami ng relief goods sa isang community sa Tondo. Food packs, vitamins, basic needs. Biglang nagsalita ang staff sa gilid. Ma'am, ang daming comments. Napatingin ang host sa side screen. Let's read some, sabi niya. Pilit ng ngiti. Fake charity? Panis na pagkain ang pinamigay ninyo. Expired ang gamot. Napakunot ang noon ng host. Interesting feedback. Nanlaki ang mata ni Zandra. Ano yan? Sa screen sa likod nila nagsimulang pumasok ang libo-libong comments. Scam! May proof kami. Tinapon niyo lang sa kalsada. Photo op lang yan. Napatingin si Troy sa staff. Anong nangyayari? Sir, hindi na po namin makontrol ang comments. Sagot ng staff. Sa monitor si Max makikita ang flood ng accounts. Iba't ibang pangalan, sabay-sabay na nagpo-post. Sunod na. Sabi ni Max sa studio nagbago ang screen. Lumabas ang isang larawan. Isang kahon ng sardinas na may expiration date na 2 taon nang nakalipas. Kasunod nito ay larawan ng mga gamot na may faded na label. Tapos isang pile ng lumang damit. May butas at mansya. Sir Troy, sabi ng host na medyo alanganin. May mga larawan dito na sinasabing galing sa relief goods ninyo? Fake yung mga yan. Edited lang yan. Hindi yan totoo. Dagdag pa ni Zandra. May naninira sa amin. Pero sir, ang dami pong nagpo-post. Bots yan. Sigaw ni Troy. Fake accounts. Sa room, tahimik naman si Pinjin habang nanonood. Hindi pa tapos, sabi ni Max. Pinindot niya ang isa pang command. Sa studio, biglang nag-black ang screen sa likod. Technical issue? Tanong ng host. Pero agad itong nag-on ulit. Lumabas ang video. Shaky ang kuha. Parang galing sa hidden camera. Makikita si Troy at Zandra sa isang eskinita. May dala silang mga kahon. Bilisan mo, sabi ni Troy sa video. Kunin mo na yung pictures. Binuksan ni Zandra ang isang kahon. Kumuha siya ng ilang canned goods at inayaw sa harap. Smile, sabi niya sabay pose. May flash ng camera. Pagkatapos ay isinara niya ang kahon at tinapon sa gilid. Okay na yan, umalis na tayo. Nakita rin sa video ang mga batang lumalapit sa kahon. Nagtataka sa laman. Tumigil ang video. Tahimik ang studio. Napatingin ang host kay Troy. Sir, paano niyo ipapaliwanag to? Namutla si Troy. Nako, edited yan. Fake, di ba? Sabi ko. Hindi yan totoo. Dagdag ni Zandra na nanginginig ang boses. Sa labas ng studio may staff na nagbubulungan. Grabe yun. Live pa naman. Wala na silang takas. Sa loob ay nagkakagulo na. Cut the feed, sigaw ni Troy. Sir, live po tayo. Patayin niyo yan. Pero huli na. Sa online kumalat na ang video. Sa room, pinatay naman ni Max ang monitor. Done, sabi niya. Tahimik si Pinjin na nakatingin siya sa blank screen. Okay ka lang? Tanong ni Max. Tumango siya. Oo. Hindi ka ba naaawa? Sandali siyang tumahimik. Naaalala niyang ulan, ang maleta, ang tawa ni Zandra, ang boses ni Troy. Hindi, sagot niya. Sa TV sa gilid ng room ay breaking news ulit. Trending ngayon sa social media ang viral video ng magpartner na sina Troy at Zandra. Makikita ang chaos sa studio. Si Troy ay nakikipagtalo. Si Zandra ay umiiyak. Sunod-sunod na issue ang kinahaharap nila. Pinatay ni Max ang TV. Next step? Tanong niya. Tumingin si Pinjin sa kanya. Gala. Sagot niya. Handa ka na ba? Huminga siya ng malalim. Mas handa na ako kaysa dati. Hindi na siya yung babaeng umiiyak sa ulan. At ngayon, mas lumalalim ang epekto ng bawat galaw nila. Pinjin Villarreal? Kayo po ba yon?
Napahinto si Pinjin sa paglalakad. Hawak niya ang maliit na paper bag ng pagkain habang palabas ng coffee shop. Gabi na, medyo madilim ang kalye. May ilaw lang galing sa street lamp sa gilid. May dalawang lalaki na nakabarong ang lumapit sa kanya. May hawak silang folder. Opo, bakit po? Sagot niya. Inaanyayahan po kayo sa isang meeting bukas regarding po sa Villarreal Hope Foundation. Napakunot ang noo ni Pinjin. Foundation ng parents ko? Opo. Kailangan ko pa bang pumunta? Kayo po ang beneficiary, so required po kayo. Kinabukasan maagang dumating si Pinjin sa isang malaking office building sa Makati. Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks. Medyo luma na ang sapatos niya pero malinis. Pagpasok niya sa lobby na patingin ng receptionist sa kanya mula ulo hanggang paa. Appointment? Tanong nito. Opo, Villarreal Foundation. Tinype ng receptionist ang pangalan niya. 13th floor. Pagpasok niya sa elevator, nakatingin siya sa sarili niya sa salamin. Payat ang mukha niya, halata ang pagod. Hindi na siya katulad ng dati na laging maayos. Pagdating sa 13th floor, sinalubong siya ng malamig na hangin at tahimik na hallway. Pinapasok siya sa conference room. Nandoon ang 3 board members. Naka-formal lahat. Seryoso ang mukha. Good morning, Miss Pinjin, sabi ng isa. Good morning po, sagot niya. Please have a seat. Umupo siya sa dulo ng mesa. In-update ka namin sa status ng foundation, sabi ng isang babae. At may kailangan kaming linawin. Ano po yun? Naglabas sila ng tablet. Inikot sa kanya. May mga articles at headlines. Ex-wife connected to hacking incidents. Pinjin linked to Salcedo scandals. Insider attack? Nalaki ang mata ni Pinjin. Ay, hindi po yan totoo. Hindi ho namin sinasabing totoo. Pero ito ang nakikita ng publiko. Napahawak si Pinjin sa mesa. May naninira lang sa akin. Posible, sabi ng babae. Pero may problema. Ano po yun? Ang foundation ay may pangalan. At ikaw, ang mukha nito. Tahimik si Pinjin. Dahil sa mga issue na to, dagdag ng isa, temporary naming i-hold ang allowance mo. Parang nabingi si Pinjin. Hold? Ulit niya. Opo. Yung 80,000 pesos na monthly allowance mo, suspended muna habang iniimbestigahan. Pero iyon lang ang... Hindi niya natuloy. Alam nila. Alam nilang iyon lang ang meron siya. May bed space ako, may trabaho, kailangan ko yun. Sabi niya. Pasensya na. Pero kailangan naming protektahan ng foundation. Pero wala akong ginawa. Sabi ni Pinjin na medyo malakas na ang boses. Hindi pa po namin sinasabing may ginawa ka. Pero kailangan lang naming mag-ingat. Tahimik ang room at napatingin si Pinjin sa mga mukha nila. Walang awa, walang pakialam. Meeting adjourned, sabi ng chairman. Tumayo sila. Isa-isang lumabas. Naiwan si Pinjin sa upuan. Paglabas niya ng building, mainit ang araw. Nakatingin lang siya sa kalsada. Hindi niya alam kung saan pupunta. Kinuha niya ang phone niya, tinawagan si Max. Hello? Sagot nito. Max, mahinang boses niya. Oh, anong nangyari? Tinanggal nilang allowance ko. Tahimik si Max sa kabilang linya. Ano? Suspended daw dahil sa issue online. Ginamit nila laban sa'yo, sabi ni Max. Wala na akong pera, dagdag pa ni Pinjin. Ilang hundreds lang meron ako. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Max. Nasaan ka? Sa labas ng building. Stay there, susunduin kita. Pagdating ni Max, agad siyang bumaba sa kotse. Sumakay ka, sabi niya. Tahimik naman si Pinjin habang sumakay.
Habang umaandar ang kotse, hindi siya nagsalita. Sorry, sabi ni Max. Hindi ko inaasahan aabot sa'yo. Hindi mo naman kasalanan eh. Kasalanan nila. Sagot ni Pinjin. Humigpit ang hawak niya sa bag. Ginamit nilang pangalan ko para lang iligtas ang sarili nila. Si Troy, sabi ni Max. Tumango si Pinjin. Siya lang may dahilan para gawin to. Tahimik ulit sila. Pagdating sa isang parking area ay huminto si Max. Pwede kang tumira muna sa kondo ko. Temporary lang. Umiling si Pinjin. Hindi. Kaya ko to. Pinjin. Kaya ko. Ulit niya na mas matigas ang boses. Tumingin siya kay Max. Pero isang bagay ang sigurado. Dagdag niya. Ano yun? Hindi pa tatapos. Kinagabihan ay nasa bed space si Pinjin. Nakahiga siya sa manipis na kama. Naririnig niya ang electric fan sa gilid at ang mahinang usapan ng roommates niya. Nakatingin siya sa kisame. Wala na siyang allowance. Wala siyang backup. At ngayon, pati pangalan niya, nadamay na. Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang app. Tiningnan niya ang profile ni Troy sa system. May bagong updates. May paparating na event. Charity gala. Humigpit ang panga niya. Akala mo tapos na? Bulong niya. Hindi siya umiiyak. Hindi na siya natatakot. Pero mas galit na siya ngayon. At sa pagkakataong ito, hindi na siya basta gaganti. Sisiguraduhin niyang hindi na makakabangon si Troy. Inimbitahan sina Troy at Zandra sa isang grand gala. Akala nila ay balikyaman na sila. Hindi nila alam ang foundation na humahawak sa pera ni Pinjin ang organizer nito. Siguraduhin mong perfect ang lighting. Ayoko magmukhang cheap ang event na to. Nakatayo si Zandra sa gitna ng ballroom habang nakatingin sa staff. Naka-long black gown siya na may slit sa gilid. Makintabang tela. Halatang mahal pero rented lang iyon. Kahit hindi niya sasabihin. Sa paligid, busy ang mga tao. May nag-aayos ng tables. May naglalagay ng flowers. May nag-check ng sound system. Malaki ang venue. May mataas na ceiling at malalaking chandelier. Sa entrance, may malaking sign. Villarreal Hope Foundation Charity Gala. Dumating si Troy na nakatuksido. Ready na ba? Of course. Sagot naman ni Zandra. Ito na ang comeback natin. Ngumiti si Troy. Pagkatapos nito, babalik lahat. Sa gilid ng ballroom may isang staff na naka-uniform. Nakayuko siya habang inaayos ang mga baso sa tray. Si Pinjin. Naka-white long sleeve siya at black pants. Simple lamang ang itsura niya. Walang makeup. Nakapusod ang buhok. Tahimik lang siya habang pinapakinggan ang usapan. Pinjin. Bulong ni Max sa earpiece niya. Ready ako. Sagot niya na mahina lang. Nasa control room si Max. Nakatutok sa monitors. Kita niya ang buong ballroom sa screen. Timing lang, sabi niya. Hintayin mong magsalita siya. Tumango si Pinjin kahit hindi siya nakikita. Dumating ang mga guests, naka-formal lahat. May mga kilalang tao. May businessman. May media. May hawak na wine ang karamihan. May tumatawa at may nag-uusap. Welcome everyone, sabi ng host sa stage. Tonight, we celebrate generosity. Pumalakpak ang crowd. Please welcome Mr. Troy Salcedo. Umakyat si Troy sa stage. Nakangiti at confident. Good evening. Thank you sa pagpunta. Sa gilid dumaan naman si Pinjin na dalang tray. May ilang bisitang kumukuha ng wine. Biglang napansin siya ni Zandra. Wait! Sabay nito sabay turo. Ikaw! Napahinto si Pinjin. Lumapit si Zandra at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako nagkakamali ano? Ikaw yung waitress.
Tahimik naman si Pinjin. Tumawa si Zandra. Grabe, kahit pa dito, server ka pa rin? Napatingin ng ilang bisita. Zandra, hayaan mo na, sabi ni Troy mula sa stage. Pero nakangiti pa rin siya. Hindi, sagot ni Zandra. Gusto ko lang makita kung hanggang saan siya bababa. Lumapit siya kay Pinjin. Ano? Magkano sweldo mo dito? 500 per night? Hindi sumagot si Pinjin. Magaling ka talaga dito. Dagdag ni Zandra. Mag-serve, maglinis. Ganyan ka lang. Napatingin si Pinjin sa kanya ng diretso. Excuse me ma'am? Sabi niya. May ibang guests pa pong naghihintay. Nagulat naman si Zandra. Batang tapang mo na. Trabaho lang po. Sagot ni Pinjin. Napailing naman si Zandra. Kawawa ka naman. Hindi na siya pinansin ni Pinjin. Umalis siya dala ang tray. Sa earpiece narinig niya si Max. Good. Stay calm. Sa stage nagsimula na ang speech ni Troy. Ang foundation na to ay malapit sa puso namin. We believe in giving back. May pumalakpak. Hindi namin to ginagawa para sa fame. Ginagawa namin to dahil gusto naming tumulong. Sa control room, nag-type naman si Max. Ready na, sabi niya. Sa gilid ay huminto si Pinjin. Nakatingin siya sa stage. Go, sabi ni Max. Pinindot niya ang command. Biglang nag-flicker ang screen sa likod ni Troy. Napatingin ang crowd. Technical issue? Bulong ng isang guest. Pero hindi nag-black. Nag-play pa rin ang video. Sa screen makikita si Troy sa isang bar. May hawak siyang baso ng whiskey. Kasama niya ang dalawang lalaki. Bro, easy lang, sabi ni Troy sa video. Pinakasalan ko lang naman siya dahil sa pera. Tahimik ang ballroom. Alam ko namang mahina siya eh. Clueless sa negosyo. Perfect target. May tumawa sa likod. Pag nakuha ko ng mana niya, tapos na to. Tumigil ang video. Walang gumalaw. Sa stage, naligas si Troy. Namutla ang mukha niya. Anong kalokohan to? Sabi niya sa nanginginig na boses. Sa crowd, may nagbubulungan. Did he just say that? Gold digger pala siya? Grabe yun, ano? Napatingin si Xander sa screen tapos ay kay Troy. Troy, ano yan? Fake yan. Edited yan. Hindi naman mukhang edited. Sabi ng isang guest. Sir, totoo ba yan? Tanong ng media. Nagkagulo ang paligid. Turn that off, sigaw ni Troy. Sa control room ngumiti si Max. Next. Biglang namatay ang ilaw. Nagdilim ang buong ballroom. May sumigaw, may nagulat. Anong nangyayari? Power outage ba? Tahimik naman si Pinjin sa gitna ng dilim. Pagkatapos ng ilang segundo, may isang ilaw na bumukas. Spotlight. Diretso kay Pinjin. Napalingon ang lahat sa kanya. Nakatayo siya hawak ang tray. Simple lamang ang itsura niya pero ngayon, siya nang nasa gitna ng atensyon. Sa stage, kita niya si Troy at Sandra. Gulong mukha nila. Pinjin. Bulong ni Troy. Dahan-dahang ibinaba ni Pinjin ang tray. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya sila. Naaalala niya ang ulan, ang maleta, ang sapatos na pinapalinisan sa kanya. Ngumiti siya. Maliit lang pero malinaw. Hindi siya galit sa mukha niya. Sigurado lang. Sa paligid ay tahimik ang crowd. Lahat nakatingin sa kanya. Siya ba yung ex-wife? Siya yata yun, ano? Grabe naman. Sa stage ay umatras si Troy. Hindi pa tapos to, sabi niya. Pero halatang hindi na siya sigurado. Sa control room, pinatay ni Max ang system. Unti-unting bumalik ang ilaw. Pero tapos na ang moment. Tapos na ang imahe ni Troy.
Sa gitna ng ballroom si Pinjan ang huling nakatayo na kalmado. At ngayon, lahat ng tao sa room alam na ang totoo. Habang abala sa paghihigante, napapansin ni Pinjan na higit pa sa pagtulong ang ginagawa ni Max. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pag-ibig sa lalaking laging nasa likod niya. Pinjan, nanginginig ka na. Isuot mo to. Napatingin si Pinjan kay Max. Nasa rooftop sila ng isang maliit na building sa Ortigas. Pasado 11:00 na ng gabi. May laptop sa mesa, 2 paper cup ng kape, at ilang printed reports tungkol sa accounts ni Troy. Malamig ang hangin. Amoy ulan ng paligid kahit hindi pa bumabagsak ang tubig. Sa ibaba ay may ilang sasakyan na dumadaan, pero hindi na ganong karami. Hinubad ni Max ang dark jacket niya at pinaabot kay Pinjan. Okay lang ako, sabi ni Pinjan. Hindi ka okay, sagot ni Max. Kanina ka pa humihinga sa kamay mo. Napatingin si Pinjan sa sarili niyang daliri. Totoo nga, nanginginig ito. Kinuha niya ang jacket. Salamat. Isinuot niya iyon. Medyo malaki sa kanya. Amoy sabon at konting kape ang tela. Simple lang pero mainit. Umupo ulit siya sa harap ng laptop. Ano na yung report? 3 banks ang nagfa-file ng notice laban kay Troy. Sagot ni Max. May unpaid loans, around 42 million lahat. 42 million? Ulit ni Pinjan. Oo. At may isa pang private lender na humahabol sa kanya. 9.8 million naman. Napahinga si Pinjan. Grabe. Kaya pala desperado siyang magmukhang mayaman. Troy likes image more than numbers, sabi ni Max. Tumingin si Pinjan sa screen. May files, bank records at timeline ng transactions. Mula na naghiwalay sila, parang araw-araw niya nakikita ang totoong mukha ni Troy. Pero ngayong gabi, mas napapansin niya si Max. Hindi siya nagsisisigaw. Hindi siya nagyayabang. Kahit pagod na, maayos pa rin siyang magpaliwanag. Bakit mo ginagawa lahat ng to? Tanong ni Pinjan. Napatingin si Max sa kanya. Nasagot ko na yan dati. Dahil niloko ka rin ni Troy, sabi niya. Oo. Pero parang higit pa doon. Tahimik si Max. May dumaan na hangin. Gumalaw ang ilang papel sa mesa. Mabilis itong pinigilan ni Max. Tapos inayos sa ilalim ng laptop. Hindi ko gusto makakita ng taong sinasaktan. Tapos walang laban, sabi niya. Pinjan looked at him. Ako ba yun? Oo, sagot niya. Noon. Noon? Tumango si Max. Ngayon, lumalaban ka na. Hindi naman nakasagot na si Pinjan. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Hindi siya sanay. Kay Troy, lagi siyang kinakabahan kung tama ba ang sasabihin niya. Kay Max, kahit tahimik, hindi mabigat. May dumi ka sa pisngi, sabi ni Max. Ano? Lumapit siya ng konti, tinuro niya ang gilid ng pisngi ni Pinjan. Ink yata? Pinunasan ni Pinjan pero mali ang parte. Dito, sabi ni Max. Dahan-dahan niyang pinunasan gamit ang hinlalaki niya. Napatigil si Pinjan. Malapit siya. Sobrang lapit. Kita niya ang pagod sa mata ni Max at ang maliit na sugat sa daliri nito. Siguro dahil sa kakabukas ng equipment. Okay na, sabi ni Max pero hindi agad siya umatras. Salamat. Mahina naman niyang sagot. Tumunog ang phone ni Max. Pareho silang napalingon. Later, sabi ni Max sabay reject ng call. Napatingin naman si Pinjan. Business call? Hindi yun importante. Kinabukasan hindi pumasok si Pinjan sa coffee shop. 9:00 ng umaga, nakahiga siya sa bed space niya. Mainit ang noo, masakit ang katawan, at parang umiikot ang paligid. May basang towel sa tabi niya pero tuyo na. Nagising siya sa katok. Pinjan? Boses iyon ni Max mula sa labas. Napadilat siya. Max? Binuksan niya ang isang roommate ang pinto.
May naghahanap sa'yo. Pumasok si Max sa may dalang paper bag at maliit na medicine kit. Nakasuot siya ng plain shirt at jeans. Malayo sa itsura ng CEO na kilala ng ibang tao. Bakit ka nandito? Tanong ni Penjen na paos ang boses. Di ka sumasagot sa tawag ko. Nakatulog kasi ako. Lumapit si Max at inilapag niya ang gamit sa maliit na mesa. May lagnat ka. Okay lang ako. Favorite line mo talaga yan? Sabi niya. Kumuha naman siya ng thermometer. Open? Max, kaya ko. Open. Ulit niya ng mas seryoso. Sumunod naman si Pinjin. Makalipas ang ilang segundo, tiningnan ni Max ang result. 39.1. Di naman mataas. Sabi ni Pinjin. Tigilan mo nga ako. Napangiti siya kahit mahina. Kinuha ni Max ang gamot, tubig at lugaw na binili niya. Kain muna, kahit konti. Umupo siya sa tabi ng kama at inabot ang kutsara. Kaya ko, sabi ni Pinjin. Alam ko, pero hayaan mo muna akong tumulong. Natigil si Pinjin. Simple lang ang sinabi niya pero may bigat. Tinanggap niya ang kutsara, kumain siya ng dahan-dahan. Mainit ang lugaw, may luya at manok. Amoy lutong bahay. Matagal na siyang hindi nakakakain ng ganoon. Habang kumakain siya, inayos naman ni Max ang electric fan para hindi direktang tumama sa kanya. Tiniklop niya ang basang towel at pinalitan ng bago. Sanay ka bang mag-alaga? Tanong ni Pinjin. Hindi. Nag-google lang ako. Napatawa si Pinjin sa sagot ni Max. Pero agad siyang napahawak sa ulo. Huwag kang tumawa kung masakit, sabi ni Max. Kasalanan mo. Okay, sorry. Umupo siya sa sahig at nakasandal sa kama. Matulog ka na muna. Andito lang ako. May kumpanya ka, diba? Hindi ka ba kailangan doon? Sabi ni Pinjin. May COO naman ako. Tech mogul ka talaga. May lagnat ka pa kaya bawal ka pang mang-asar. Napangiti si Pinjin. Pumikit siya. Sa gitna ng init ng katawan at sakit ng ulo, naramdaman niyang may nagbabantay sa kanya. Gabi na nang bumaba ang lagnat niya. Nagising siya na mas malinaw ang pakiramdam. Nasa tabi pa rin si Max. Nakaupo sa maliit na upuan. Natutulog habang nakasandal sa pader. Nasa kandungan niya ang laptop pero naka-sleep mode na. Tinitigan siya ni Pinjin. Ang lalaking ito. Kaya niyang sirain ang system ng mayayamang tao. Kaya niyang gumalaw sa likod ng screens at magpabagsak ng reputasyon. Pero andito siya ngayon, natutulog sa sikip ng bed space niya. Para lang siguraduhin, okay siya. Dahan-dahan siyang bumangon. Nagising naman si Max agad. Ano kailangan mo? Tubig lang. Kinuha agad ni Max ang baso. Here. Uminom si Pinjin. Salamat. Feeling better? Oo. Lumapit siya para kunin ang baso. Nagtagpo ang kamay nila. Hindi agad sila bumitaw. Pinjin, sabi ni Max sa mababang boses. Kapag natapos to, anong gusto mong gawin? Hindi naman agad siya sumagot. Hindi ko alam. Siguro mabuhay ng tahimik. Deserve mo yan. Tingin mo? Oo naman. Magkalapit sila. Mabagal ang hinga ni Pinjin. Hindi niya alam kung dahil ba sa lagnat o dahil kay Max. Dahan-dahang yumuko si Max. Hindi naman umatras si Pinjin. Halos magdikit na ang labi nila nang biglang tumunog ang phone ni Max. Pareho silang napatikil. Napapikit si Max. Bad timing. Kinuha niya ang phone. Sino? Tanong ni Pinjin. Sumagot si Max. Yes? Nagbago ang mukha niya. Kailan? Tanong niya. Tahimik si Pinjin habang pinapanood siya. Pagbaba ng tawag ay seryoso na si Max. May update. Nag-file na ang bank. Kukuhanin na nilang properties ni Troy. Napaupo ng tuwid si Pinjin. Meaning? Tanong niya. Malapit ng pagbagsak niya.
Tumingin si Pinjin kay Max. Nariyan na naman ang laban. Pero ngayon, iba na ang nararamdaman niya. Hindi na lang galit ang nagtutulak sa kanya. May takot na rin siyang mawala ang taong laging nasa tabi niya. Dahil sa sunod-sunod na system failures at talbog na tseke, tuluyan na ngang nalugi ang negosyo ni Troy. Ang bangko ay kukunin na ang lahat ng kanilang ari-arian. Kasalanan mo to. Ha? Bakit ako? Ikaw ang may utang, diba? Kung hindi ka nagwaldas, kung hindi ka nagpasikat sa racing. Napahinto ang ilang tao sa sidewalk habang pinapanood ang dalawa. Nakatayo sina Troy at Zandra sa gilid ng kalsada. Mainit ang araw. Tirek ang sikat ng araw sa semento. May dalawang maleta sa tabi nila. Parehong puno, pero halatang minadali ang pag-empake. Sa likod nila may malaking bahay na may gate. Bukas ang gate at may dalawang lalaki na naka-uniform ng bangko. Sir, ma'am, tapos na po ang clearance. Kailangan na po ninyong umalis, sabi ng isa. Hindi niyo pwedeng kunin to, sigaw ni Troy. Bahayan ko to. Under foreclosure na po, sir. May utang po kayong 38 million sa bangko na hindi nabayaran. Bibigyan ko kayo ng pera. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo. Matagal na po kayong nabigyan ng palugyat, sir. Tahimik si Zandra, pero halatang galit. Troy, wala na tayong oras. Wala na tayong pera. Manahimik ka nga, sigaw niya. May dumaan na sasakyan. May dalawang taong naglalakad at tapatingin sa eksena. Grabe, sila yun, diba? Dating mayaman. Ang bilis namang bumagsak. Napahawak si Troy sa ulo niya. Pawis na pawis siya, kahit nakapolo lang. Hindi pwedeng ganito, bulong niya. Totoo na to. Wala na tayong bahay. Wala na tayong kotse. Wala na tayong pera. Napatingin si Troy sa kanya. May pera ka pa. Wala na nga, sigaw ni Zandra. Naka-freeze lahat ng accounts. Tahimik ang paligid saglit. Then fix it, sabi ni Troy. Hindi naman ako magician, Troy, sagot niya. Tumalikod si Zandra. Ayoko na. Pagod na ako sa gulo mo. Anong ibig mo sabihin? Bahala ka na sa buhay mo. Sabi niya sabay hila ng maleta niya. Teka, saan ka pupunta? Habol na Troy. Kung saan may matitirhan ako, sagot ni Zandra. Iiwan mo ko? Tanong ni Troy. Huminto si Zandra at lumingon siya. Ginawa mo yan kay Pinjin dati, diba? Ngayon, ikaw naman. Hindi na siya naghintay ng sagot. Umalis siya. Mabilis ang lakad. Naiwan si Troy sa gitna ng kalsada, mag-isa. Kinagabihan, nasa labas ng coffee shop si Pinjin. Katatapos lang ng shift niya. Nakasuot siya ng apron, hawak ang bag niya. Tahimik ang paligid. May ilang ilaw sa street at may isang guard na nakatayo sa malayo. Biglang may tumawag. Pinjin, napahinto siya. Lumingon siya. Nakatayo si Troy sa gilid ng poste. Gusot ang buhok, lukot ang polo, at may hawak na maliit na bag. Halatang pagod. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Pinjin. Lumapit siya at mabagal ang lakad. Kailangan kita, sabi niya. Hindi naman gumalaw si Pinjin. Wala na ako matutuluyan. Wala na akong pera. Tahimik si Pinjin. Pinjin, please. Nagmamakaawa ko, tulungan mo ako. Napatingin siya sa mukha ni Troy. Ito ang lalaking minsan niyang minahal. Ito ang lalaking nagpaalis sa kanya sa ulan. Naaalala mo ba? Tanong ni Pinjin. Noong akong walang matuluyan. Hindi naman sumagot si Troy. Sinabi mo hindi mo problema yon. Napayuho siya. Sorry, Pinjin, nagkamali ako. Huli na. Sagot naman ito. Lumapit si Troy. Pero pwede pa naman nating ayusin to, diba, Pinjin? Anong aayusin, Troy? Tayo. Napatawa si Pinjin. Pero walang saya. Tayo? Oo, ikaw at ako.
Wala nang tayo, Troy. Matagal na. Pinjin, hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako. Tahimik si Troy. Ngayon wala ka ng pera kaya babalik ka? Hindi siya nakasagot. Kung may pera ka pa, andito ka ba? Tanong ni Pinjin. Tahimik ulit. Sapat na yon. Umiling naman si Pinjin. Hindi kita tutulungan. Please, humanap ka ng ibang paraan. Tumalikod si Pinjin. Pinjin! Sigaw ni Troy. Hindi na siya lumingon. Kinabukasan nasa opisina si Troy. Maliit lang. May lumang desk at 2 upuan. Sa harap niya ay nakaupo si Max. Naka-black suit siya. Maayos ang ayos. Kalmado ang mukha. Hindi ko maintindihan, sabi ni Troy. Bakit ikaw? Tama lang. Business lang, sagot ni Max. Anong business? Binili ko ang utang mo, sabi ni Max. Napakunot ang noo ni Troy. Ano? Lahat ng loans mo. Bank, private lenders. Binili ko. Nanlaki ang mata ni Troy. Imposible. 51 million lahat, di ba? Binayaran ko yan. Kahapon. Tahimik si Troy. Meaning? Sabi ni Max. Ako nang may hawak ng lahat ng utang mo. Napahawak si Troy sa mesa. Anong gusto mo? Simple lang. Bayaran mo. Wala akong pambayad. Alam ko. Then what? Tumingin si Max sa kanya ng diretso. Magtrabaho ka. Napatawa si Troy. Saan? Sa building ko. Tumigil ang tawa niya. Anong trabaho? Janitor? Tahimik ang room. Hindi ka seryoso, di ba? Sabi ni Troy. Seryoso ako. Sagot ni Max. Minimum wage. Ibabawas sa utang mo buwan-buwan. Pinapahiya mo ako, sabi ni Troy. Hindi, sagot ni Max. Binibigyan kita ng option. Tahimik si Troy. Nakatingin lang siya sa mesa. Kung hindi mo tatanggapin, dagdag ni Max, pwede kitang idemanda. Makukulong ka. Napahinga ng malalim si Troy. Wala na akong choice, sabi niya. Wala na. Sagot naman ni Max. Tumayo si Max. Start ko bukas 7 a.m. Lumabas siya ng opisina. Naiwan si Troy, nakaupo, tahimik. Sa labas ng building, naghihintay si Pinjin. Lumapit si Max sa kanya. Tapos na. Anong nangyari? Tanong ni Pinjin. Magiging janitor siya. Sandali siyang natahimik. Tama lang, sabi niya. Okay ka lang? Tanong ni Max kay Pinjin at tumango siya. Hindi siya masaya, hindi rin siya malungkot, pero malinaw na sa kanya. Tapos na ang laban. At si Troy, wala nang natira. Nakamit na ni Pinjin ang hustisya. Ngunit sa halip na ituloy ang pagpapahirap, naramdaman niyang hindi na siya masaya sa galit. Gusto niya nang magsimula ng bagong buhay. Tama na, Max, itigil na natin. Napahinto si Max sa pagtatype. Nasa private office sila sa itaas ng building niya. Gabi na pero bukas pa rin ang ilang computer. May mga folders sa mesa, may kape na hindi na mainit, at may listahan ng mga natitirang accounts ni Troy. Tumingin si Max kay Pinjin. Ano ibig mong sabihin? Nakatayo si Pinjin malapit sa bintana. Simple lamang ang suot niya. White shirt at jeans. Hawak niya ang phone na binigay ni Max noon. Ang screen nito ay bukas sa secret app. Lahat. Yung hacks, yung system override, yung pag-freeze ng accounts, yung pag-control sa mga access, tama na. Pinjin, may natitira pa tayong pwedeng gawin. May 2 account pa siyang hindi natin na-check. May isa pang company na ginamit niya sa scam. Alam ko. Then why stop now? Humarap siya kay Max at pagod ang mukha niya. Pero malinaw ang mata niya. Pagod na ako sa galit. Hindi naman agad sumagot si Max. Lumapit si Pinjin sa mesa at inilapag ang phone.
Noong una, akala ko gagaan ang pakiramdam ko kapag nakita ko siyang napahiya. Noong nag-lock yung kotse, akala ko okay na ako. Noong nag-decline ang cards nila, akala ko masaya ako. Noong bumagsak siya sa gala, akala ko tapos na. Umupo siya sa upuan sa harap ni Max. Pero bawat bagsak niya may nadadagdag lang sa bigat nito. Tinuro niya ang dibdib niya. Parang kailangan ko lagi ng kasunod. Lagi kong iniisip ko anong pwede nating gawin. Normal yan. Sinaktan ka niya. Oo, pero ayoko nang mabuhay na siya pa rin ang dahilan ng bawat galaw ko. Tahimik si Max. Pinatay niya ang isang monitor, tapos isa pa. Ayokong pigilan ka. Pero gusto kong siguraduhin na hindi ka lang naaawa. Hindi naman ako naaawa kay Troy, Max. Alam kong kailangan niya magbayad, pero hindi sa ganitong paraan. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa bag niya. Makapal iyon. May mga printed documents, screenshots, bank transfers, at mga signed papers. Ito na huling ebidensya. Saan madadalhin yan? Sa pulis. Sure ka? Tumango si Pinjin. Legal na. Malinis. Wala nang tago. Kinabukasan pumasok si Pinjin sa police station kasama ni Max. Medyo luma ang building. May amoy papel, pawis at kape sa loob. May electric fan sa gilid na umiikot. At may ilang tao na naghihintay sa bench. Lumapit sila sa desk. Good morning, sabi ni Pinjin. Gusto ko pong magbigay ng ebidensya tungkol sa scam cases ni Troy Salcedo. Napatingin ang officer sa kanya. Kayo po si Pinjin Villarreal? Opo. Sandali lang po. Makalipas ang ilang minuto, pinapasok sila sa maliit na interview room. May table, 3 upuan, at recorder sa gitna. Isang investigator ang humarap sa kanila. Ma'am Pinjin, ano po bang laman ng envelope? Inilapag ni Pinjin ang envelope sa mesa. Bank transfers, fake charity records, list ng victims, at proof na ginamit ni Troy ang pangalan ng ibang investors para makakuha ng pera. Magkano naman po ang involved? Base sa records, aabot po ng 27 million. Sumulat ang investigator. Saan niyo naman po nakuha ang mga to? Sandaling tumingin si Pinjin kay Max. May mga documents po na nakuha ko mula sa old files ng marriage namin. May mga messages din na niiwan sa shared email namin noon. May ibang victims din po na nag-forward sa akin matapos lumabas ang issue sa news. Tumango ang investigator. Kailangan po namin ma-verify lahat. Opo, handang-handa po ako. Inilabas ni Pinjin ang maliit na USB drive. Nandito rin po ang copies. Tinanggap iyon ng investigator. Ma'am, sabi nito, kapag valid ang laman nito, malaking tulong ito sa kaso. Huminga naman ng malalim si Pinjin. Gusto ko lang pong matapos na. Lumabas sila matapos ang halos 2 oras. Sa hallway, may isang lalaking nakaupo sa bench. Nakayuko, naka-faded na polo. Si Troy. May 2 pulis sa tabi niya. Napahinto si Pinjin. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanya si Troy. Namutla siya nang makita siya. Pinjin, sabi niya. Hindi siya lumapit. Please, huwag mo tong ituloy. Tahimik si Pinjin. Makukulong ako, sabi ni Troy. Kung totoo ang ebidensya? Oo, sagot niya. Pero nagkamali lang ako. Marami kang niloko, Troy. Hindi lamang ako. Napayuko siya. Akala ko gusto mong sirain ang buhay ko, sabi niya. Tumingin si Pinjin sa kanya. Dati, oo. Ngayon? Ngayon gusto ko nang mabuhay. Hindi na siya nagsalita. Hinawakan ni Max ang pinto para sa kanya. Lumabas sila ng station at sinalubong sila ng mainit na hangin. Gabi na nang bumalik sila sa coffee shop kung saan nagsimula ang lahat. Sarado na ang loob pero bukas pa ang ilaw sa counter. Nasa labas sila. Nakaupo sa maliit na bench. May hawak si Pinjin na paper cup ng hot chocolate.
Si Max naman ay may black coffee. May dumaan na tricycle sa kanto. May amoy tinapay mula sa bakery sa tabi. Simple lamang ang paligid pero magaan. Dito mo ako unang nakita, sabi ni Pinjin. Dito mo rin binuhusan ng kape ang laptop ko, sagot naman ni Max. Napangiti siya. Ano ka ba? Accident yun. Sure. Bakit parang hindi ka naniniwala? Kasi after nun, gumulong buhay ko. Good or bad? Tumingin sa kanya si Max. Good. Napayuko si Pinjin sa cup niya. Max, pwede ba ako magsabi ng totoo? Lagi naman. Di ko na gusto yung dating buhay ko. Yung malaking bahay, yung pangalan, yung pera, yung mga taong kailangan kong i-please. Anong gusto mo? Tahimik na buhay. Trabaho na hindi ako kailangang magpanggap. Bahay na hindi ako matatakot umuwi. At taong hindi ako iiwan kapag wala na akong pakinabang. Tahimik si Max. Tumingin siya sa kanya. Masaya na ako sa simple. Basta kasama kita. Hindi agad nakapagsalita si Max. Lumapit siya ng konti. Pinjin, hindi mo kailangang maging malakas lagi kapag kasama ako. Alam ko. Kaya nga gusto kitang kasama. Hinawakan ni Max ang kamay niya at mainit ang palad nito. Then, stay with me, sabi niya. Ngumiti naman si Pinjin. Hindi na ako aalis. Sa loob ng coffee shop, patay na ang espresso machine. Sa labas ay may konting hangin at ilaw mula sa street lamp. Wala nang alarm ang kotse. Wala nang sigawan. Wala nang kailangang patunayan. Sa gabing yon, pinili ni Pinjin ang sarili niya. At kasama si Max, pinili rin niya ang kaligayahan. 1 taon matapos ang gulo, nagbago ng buhay ni Pinjin. Hindi na siya ang waitress lang, kundi asawa ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sigurado ka na ba? Pwede pa tayong umatras. Napatingin si Pinjin habang nakaharap kay Max. Nakatayo siya sa ilalim ng maliit na arko na gawa sa kahoy at puting tela. Sa likod nila, tanaw ang dagat. Maalon pero hindi malakas. May hangin na malamig. May amoy asin. At may tunog ng alon na dahan-dahan lang. Late ka na para umatras, sagot ni Pinjin. Napangiti si Max. Naka-white polo siya at simple lang at walang coat. Si Pinjin naman ay naka-light dress. Hindi mabigat. Hindi enggrande. Malinis lang. Sakto sa kanya. Sa paligid iilan lang ang tao. 2 kaibigan ni Max. 3 dati niyang katrabaho sa coffee shop at si Ate Liza na nakaupo sa harap. Hawak ang panyo. Hindi ko na mapigilan magtanong, sabi ni Max. Last chance ko na to. Max? Sabi ni Pinjin na tumawa ng konti. Kung hindi ako sigurado, hindi ako nandito. Tumango naman si Max. Okay, gusto ko lang marinig ulit. Lumapit ang officiant. Ready na po ba tayo? Opo, sabay nilang sagot. Nagsimula ang ceremony. Walang mahabang speech at walang maraming formalities. Simple lang. Habang nagsasalita ang officiant, hindi naman inaalis ni Max ang tingin niya kay Pinjin. Pinjin Villarreal? Sabi ng officiant. Tinatanggap mo ba si Max bilang iyong asawa? Opo, sagot niya nang walang alinlangan. At ikaw, Max? Oo agad, sagot niya bago pa matapos ang tanong. Napatawa naman ng mga bisita. Hintayin mo naman ako matapos, sabi ng officiant. Sorry, sabi ni Max pero nakangiti pa rin. Tinuloy ang ceremony. Walang rush pero walang arte. Nang oras na ng vows, huminga ng malalim si Max. Pinjin? Sabi niya at hawak ang kamay nito. Hindi ako magaling sa words. Liar. Bulong ni Pinjin at napangiti siya. Okay. Hindi ako consistent sa words. May mahinang tawa mula sa audience. Pero isang bagay lang sigurado.
Hindi ka na mag-iisa ulit. Hindi mo na kailangang matakot na iwan. Hindi mo na kailangang magpanggap para tanggapin. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Pinjin. Hindi mo na rin kailangan ng kahit na anong system protection. Sabi niya, kasi ako na ang magiging protection mo. Hindi sa paraan na kinokontrol kita, kundi sa paraan na pipiliin kitang samahan, araw-araw. Tahimik si Pinjin. Nakatingin lang siya kay Max. Hindi kita ipapahamak at hindi kita iiwan. Kahit wala kang pera, kahit wala kang pangalan, kahit wala kang kahit na ano. Tumango si Pinjin. Kita ang konting luha sa mata niya. Simple lang ang gusto ko. Ikaw. Nagpalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng ceremony, naglakad sila papunta sa gilid ng beach. May maliit na table doon na may pagkain. Grilled fish, rice, prutas at ilang drinks. Hindi ka ba nangihinayang? Tanong ni Max habang kumukuha ng pagkain. Saan? Sagot ni Pinjin. Sa dati mong buhay. Yung mas malaki. Mas magarbo. Umiling siya. Di ko naman hinahanap yon. Sigurado ka? Kasi naranasan ko na, sabi niya. At alam ko na kung ano ang kulang. Ano? Peace. Tahimik si Max. Kahit maliit lang to, dagdag ni Pinjin sabay tingin sa paligid. Sapat na. Lumapit si Ate Liza. Uy, Mrs. Max na. Hoy, Pinjin pa rin. Sagot naman ito. Tama, walang magbabago sa pangalan niya. Except status. Biro ni Ate Liza. Nagkatawanan sila. Kinahapunan naglakad sina Pinjin at Max sa gilid ng dalampasigan. Wala na ang ibang tao. Tahimik na ulit ang lugar. Max, sabi ni Pinjin, pwede ba kitang tanungin? Go! Kung hindi nangyari lahat ng gulo, magkikita pa rin ba tayo? Sandaling nag-isip si Max. Siguro? Hindi. Sad. Pero kung hindi nangyari yon, dagdag niya, hindi rin kita makikilala kung sino ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Strong ka. Hindi lang dahil lumaban ka, kundi dahil marunong kang huminto. Napatingin si Pinjin. Hindi ko rin akalaing darating ako dito. Pero andito ka. Tumango siya. Sa kabilang lungsod, sa isang maliit na opisina, may 2 tao na naka-uniform. Si Troy at si Zandra. Naka-gray shirt si Troy. May hawak na mop at si Zandra naman ay nasa desk. Nag-type sa lumang computer. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sabi ni Zandra. Hindi naman sumagot si Troy. May balita ka na ba sa kanya? Tanong niya. Wala, sagot ni Troy. Masaya kaya siya? Dagdag ni Zandra. Huminto naman si Troy sa paglilinis at saglit siyang napaisip. Oo, siguro. Sa beach, magkatabi naman sina Pinjin at Max habang naglalakad. Hawak ang kamay ng isa't isa. Sa harap nila ay bukas ang daan. Walang ingay, walang gulo at walang takot. Hindi na kailangan ng malaking bagay. Hindi na kailangan ng milyon kasi sa pagkakataong to, alam na ni Pinjin kung ano ang mahalaga. At habang naglalakad sila sa buhangin, hindi na siya tumitingin sa likod. Diretso lang, papunta sa buhay na siya mismo ang pumili. At doon na nga nagtatapos ang kwento natin, mga kakwento. Ang buhay talaga, no, tama talaga yung sinabi nila. Minsan, nasa ibabaw ka, pero hindi yon forever. Darating at darating ang panahon, yung mga nasa ibabaw ay bababa rin at yung mga nasa baba ay maitataas rin. Pero kung ako yung nasa situation ni Pinjin, kung ako yung nasaktan, trenaidor, iniwan, ipinagpalit, sa tingin ko, makakatulong sa akin na makarelieve ng galit ko yung paghihigante.
kahit konti. O hindi siya masarap pakinggan, pero feeling ko at some point, makakaya kong gawin yon. Pero pareho ni Pinjin, baka bandang huli ay stop ko din. Kayo po, mga kakwento, sa tingin nyo, makakaya nyo rin ba yung ginawa ni Pinjin na konting paghihigante doon sa taong nanakit sa kanya? Paki-comment naman sa baba kung anong mga natutunan mo at realization mo sa story natin today para mabasa ko at ma-shoutout kita sa mga susunod pa nating mga kwento. Anyway, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa susunod pa. Mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!